Ang Aklat ng Roma Kabanata 16. Inihahabilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae, na isang lingkod ng Iglesia na nasa Cenchreae, upang siya ay tanggapin ninyo sa Panginoon. Gawin ninyo ito sa paraan na karapat-dapat sa mga mananampalataya, at tulungan ninyo siya sa anumang mga pangangailangan niya. Sapagkat siya mismo ay tumulong din sa marami, at ganun din sa akin. Batiin ninyo sina Prisca at Aquila, na mga kapwa ko manggagawa kay Kristo Jesus, na inilagay sa panganib ang kanilang mga buhay para sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa kanila, at hindi lamang ako, kundi pati na rin ang lahat ng mga Iglesia ng mga Gentile. Batiin ninyo ang Iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na aking minamahal, na siyang kauna-unahang bunga ng Asia kay Kristo. Batiin ninyo si Maria na naglingkod ng lubos para sa inyo. Batiin ninyo sina Andronico at Junia, na aking mga kamag-anak, at kasamahan kong mga bilanggo. Kilala sila sa mga apostol, na nauna pang nakakilala kay Kristo kaysa sa akin. Batiin ninyo si Ampliato, na aking minamahal sa Panginoon. Batiin ninyo si Urbano, na ating kapwa manggagawa kay Kristo, at ang minamahal kong si Stachys. Batiin ninyo si Aple, na subok kay Kristo. Batiin ninyo ang mga nasa sambahayan ni Aristobulo. Batiin ninyo si Herodion, na aking kamag-anak. Batiin ninyo ang mga nasa sambahayan ni Narciso, na nasa Panginoon. Batiin ninyo sina Tryphena at Tryphosa, na naglingkod ng lubos sa Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal, na naglingkod ng labis sa Panginoon. Batiin ninyo si Rufo, na pinili ng Panginoon, at ang kanyang ina at ina ko rin. Batiin ninyo sina Asincrito, Phlegonte, Hermes, Patrobas, Himes at ang mga kapatid na kasama nila. Batiin ninyo sina Philologo at Julia, Nereo at ang kanyang kapatid na babae, at si Olimpa, at lahat ng mga mananampalataya na kasama nila. Batiin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng banal na halik. Lahat ng mga Iglesia ni Kristo ay binabati kayo. Ngayon hinihikayat ko kayo, mga kapatid, na isipin ninyo ang mga taong nagiging dahilan ng pagkababaha, bahagi at pagkakatisod. Lumalagpas sila sa mga turong inyong napag-aralan. Talikuran ninyo sila, sapagkat ang mga taong tulad nito ay hindi naglilingkod sa ating Panginoong Kristo, kundi ang sarili nilang hangarin. Sa pamamagitan ng kanilang kaaya-aya at mga kalugod-lugod na pananalita nililinlang nila ang mga puso ng mga walang malay. Sapagkat ang inyong halimbawa ng pagsunod ay umabot na sa lahat. Kaya nagagalak ako sa inyo, ngunit gusto kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti, at walang kamalayan sa kasamaan. Hindi magtatagal, ang Diyos ng kapayapaan ay dudurugin si Satanas sa ilalim ng inyong mga paa. Nawa ang biyaya ng ating Panginoong Jesu Kristo ay sumainyo. Binabati kayo ni Timoteo, ang aking kapwa manggagawa, at nina Lucius, Jason, at Sosipater, na aking mga kamag-anak. Ako, si Tertio, na taga-sulat ng liham na ito, ay bumabati sa inyo sa Panginoon. Binabati kayo ni Gawis, na tinutuluyan ko at ng buong Iglesia. Binabati kayo ni Erasto, ang ingat-yaman ng lungsod, kasama ang kapatid na si Quarto. Nawa ang biyaya ng ating Panginoon Jesu Kristo ay mapasa inyong lahat. Amen. Ngayon sa Kanya na may kakayahang kayo ay pagtibayin ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesu Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na itinago mula pa noon. Ngunit sa ngayon ay inilahad na at nalaman sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa kautusan ng walang hanggang Diyos, para sa pagsunod ng mga Gentile dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iisang Diyos na matalino, sa pamamagitan ni Jesu Kristo, ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ama naming nasa langit, salamat po sa biyaya ng pamayanan at sa iba't ibang miyembro ng katawan ni Kristo.
Tulungan po kami na parangalan at suportahan ang isa't isa, tulad ng hinikayat ni Pablo sa simbahan sa Roma. Naway maging masigasig kami sa pagbabahagi ng iyong pag-ibig at biyaya, na itinatayo ang isa't isa sa pananampalataya. Naway ang iyong presensya ang maging aming kaliwan at katiyakan. Amen.